Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Maayos pa rin. Mag-beauty pa rin. Isang napakagandang bagay palagi ang ipinapakita sa atin ng Diyos, iyong pagpapatawad. Palaging bukas ang Panginoon sa sinuman, laging hanggang magsisi at baguhin yung kanyang sarili upang maging bahagi sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, tayo patuloy na bubuhay dahil nandoon pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Sa patuloy na nating paggawa ng kasalanan, ay hindi pa rin nagbabago yung pagmamahal ng Diyos. Sapagkat kung ang pagmamahal ng Diyos ay nakabatay doon sa kanyang pagpapasya na ang lahat ng nagkasala ay dapat mamatay, siguro lahat o maraming tao ang laging namamatay araw-araw. Diba? Kasi kahit nagkasala, nabubuhay pa rin tayo. Kahit tayo gumagawa ng kasalanan, nabubuhay pa rin tayo. Diba? Kahit na tayo nagmumura, nabubuhay pa rin tayo. Bakit nandoon pa rin ang pagmamahal ng Diyos? Kasi kung bawat kasalanan na gawa ng tao ay patay agad, so, tingin nyo kaya maraming tao ngayon? Ba, magbura lang, patay agad. Marami kayong tao ngayon. At dismiss mo lang ng kaunti, patay agad. So, marami kayong dismiss ang matitiran ngayon. Yung bakit nabubuhay ng dismismosa? Nabubuhay ng mga kalaturan? Bakit? Nabubuhay ng mga sibangati? Kaya nandoon pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay sa ating mga kasalanan na gawa ay dapat ma-realize natin. Nagkamali ako doon at handa kong baguhin ang aking sarili at tanggapin mo ulit bilang isang pagbuhay. Kaya mga kapatid, ang halimbawang ito ay patuloy na ipinababatid at ipinadama sa atin ng Diyos upang maunawaan din natin ang salitang pagpapatawad. Marami kasi sa atin kadalasan ang hindi naiintindihan kung paano ba magpatawad. Kaya una itong ipinadama at ipinabatid sa atin ng Diyos upang ito rin ay ating iparamdam doon sa mga taong nagkasala sa atin. Sapagkat ang pagpapatawad ay nakabatay din sa kung paano tayo magpapatawad sa ating kapwa. Kaya nga sa ating panalangin, laging sinasabi sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Sapagkat walang magiging ibang daan sa pagkakaisa at kapayapaan kung walang pagpapatawad. Amen. Walang magbabago ang takbo ng buhay kung walang pagpapatawad. Kaya yun ang nakita ng isang anak. Sabi nung panganay, bakit mo tinanggap yung bunso na lumustay ng iyong kayamanan? Tapos nung bumalik, nagpaparty pa kayo, nagpakakay pa, tinatabang baka. Bakit gano'n? Sabi ng panganay. Samantalang ako'y kasama, nagtatrabaho, yung wala ang binigyan. Ito yung sagot ng Ama. Kasama kita sa lahat ng araw, ang lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpapalag biyaya ay masigit sa kanyang natatanggap. Ngunit, ano ba yung nakikita ng panganay? Yung kamalian ng kanyang kapatid. Hindi niya nakikita ang pagiging kapatid ng bunso, kundi ang kamalian at kasalanan.
Kaya hindi niya nakikita ang saganang biyaya na kaloob sa kanyang ama. Kaya mga kapatid, sa halip na pagtuunan natin ng pansin ang kamalian at kasalanan ng iba, lalo tigit sa mga kapamilya at kamag-anak, kaibigan at mga mahal sa buhay na nagkasala sa atin, bakit hindi natin mas pagtuunan ng pansin kung gaano ba kahalaga ang tinatawag na pagmamahal at pamilya? Amen. Kadalasan kasi ang tinitingnan natin kung yung kamalian ng isang tao. Sa magpamilya, sa mag-asawa, kadalasan ang punot-dulo ng away ay yung mga nangyari ng mga 10 years ago. Patuloy na inuukat-ukat, patuloy na binabalik-balik at patuloy na ipinapamukha. Mas nakikita yung kasalanan matagal nang lumipas kaysa sa pagtanggap bilang isang pamilya. Kaya mga kapatid, sa pagpapahayag na ito ng ating Panginoon, pinapaalala niya muli na magkaroon lamang ng daan ng pag-ibig kung makikita natin ang kahalagahan na tinatawag na isang pamilya. Pangalawa, ano ba yung humahadlang dito sa pagpapatawad ng panganay na anak? Una yung pangalawa, yung inggit siya. Sabi niya, bakit binigyan mo yun ng baka? Bakit nagkasiyahan pa kayo? Samantalang gumawa yun ng kasalanan. Bakit hindi parusa ang ibibigay? Nainggit siya doon. Sabi na, Mama, lahat naman ng akin ngayon ay iyo yan. Hindi yan sa kapatid mo. Kadalasan kasi ito yung sumisira doon sa relasyon ng isang pamilya, yung inggit at yung mga material na bagay. Na mas mahalaga yung material na kayamanan kaysa sa pamilya. Kaya ito rin minsan na nagiging dulo ng kaguluhan ng isang pamilya, lalo na yung mga pamana-mana, mga pamanang lupain ng magulang. Kadalasan nagpapatayan yung mga kapatid, mga kamag-anak dahil sa kapirasong lupa. Bakit? Kasi ang mas nakikitang halaga yung material na bagay. Magkakapatid nag-aaway. Hindi naiintindihan na mas mahalaga yung pamilya kaysa sa kayamanan. Kaya nga ipinapakita kayo ng Panginoon na aanhin mo yung marami ang buhay kung isa naman sa iyong pamilya ang mapahamak. Kaya nga dapat tayong mag-alala, sabi ng Ama, sapagkat namatay itong iyong kapatid, ngunit muling nabuhay. Nawala ito, ngunit muling nasumpungan. Kaya dapat lamang na tayo ay magsaya. Pero ang sabi, bakit ganun? Ang sabi ng Ama doon sa kanyang anak, hindi mo kailangang malungkot sapagkat kung anong kayamanan mayroon kayo dito sa iyo. Hindi mo kailangan humingi, kasi sabi ng panganay, hindi mo man ako binigyan ng kahit kaunting maliit na kambing. Bisirong kambing para kami magkatuwaan ng aking mga kaibigan. Pero ang sabi ng Ama, hindi mo kailangan humingi kasi iyo na ang lahat ng ito. Hindi mo kailangan humingi. Kadalasan kasi, ganito yung nangyayari din sa atin. Nakatuon tayo lagi sa success ng iba. Nakatuon tayo lagi sa kung ano yung mayroon iba, mayroon ng iba. Kaya tuloy, nakagaroon tayo ng inggit. Di ba, kunting success lang sa iba, lalo na yung kamalakan. Bakit gano'n na lang? Nagkakaroon ka ng malang inggit sa puso mo. Hindi mo na-realize na mas blessed ka pa kaysa sa iba. Kaya tuloy yung blessing ay binigay sa iyo ng Diyos, hindi mo nararamdaman dahil palagi ka na lang nakabantay sa buhay ng ibang tao. Hindi na-realize ang panganay na mas maganda ang kanyang buhay kaysa doon sa kanyang kapatid. Hindi na-realize ang panganay na mas marami siyang tinanggap kaysa doon sa kanyang kapatid. Pinagkakaingitan at pinagsisilusan niya yung isang pinatabambangan ng ibinigay ng kanyang tatay na hindi niya nakikita na ang lahat ng kayamanan ay kanya. Mga kapatid, ito yung palagi dapat natin iwasan. Huwag tayong mag-focus sa buhay ng iba. Huwag natin pakabantay-bantayan yung buhay ng iba. Baka makakalimutan natin
ang buhay, ang sarili nating buhay, na mas blessed pa pala tayo, na mas pinagpala pa pala tayo, kaysa sa kakabantay mo sa buhay ng ibang tao. Amen. Amen. Hindi mo na namamalayan na nakikita na mas blissful na pala kaysa doon sa taong pinagdama, hindi ka mo nakapilitan ng dating. Kaya sa ngayong panahon ito ay sana ay mag-focus tayo. Huwag tayo maging pakialamin sa buhay ng iba. Kadalasan kasi wala nang bukang bibig yung ibang tao kundi kapangitan ng buhay ng iba. Si ano ko lang yan, dito ganyan. Hindi na nakita yung kanyang sarili. Ito din ba sa buhay niya bilang isang tao sa lipunan? Kaya iwas-iwasan natin yung lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma. Ano po, mag-fasting man lamang sa kakabantay ng buhay ng ibang tao. Ano po? Lalo na wala tayong nakikitang sa iba, kundi yung mga kasalanan at kamalian. Anong puso ngayon? Yung high-tech na ngayon ay huwag tayong maging basher sa buhay ng ibang tao. Diba? Lalo na kung may post na naman. Kung may post na naman, may bagong biling kaldero. Comment ko, utang na naman yan sa card. Kaldero mo kayo. Huwag tayong masyadong basher sa buhay ng ibang tao. Focus tayo sa sarili. Ano ba yung mayroon ako na pwede ko rin ipagmalaki? I-post sa social media. Ano ba yung mayroon ako na pwede ko rin ipagyabang sa iba? Ano ba yung mayroon sa pamilya ko na pwede kong kakawaging blessing? Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagpapalang tinatanggap ayon sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, para iwas stress sa buhay, huwag natin masyadong pakialaman yung buhay ng iba. Kaya kung titingnan natin ang kalingarong ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, lahat nagkaroon ng kagalakan, lahat nagkaroon ng kasiyahan except sa isa, yung panganay na anak, hindi siya natuwa. Hindi siya naging masaya. Sa lahat ng tao nandun, siya lang yung malungkot. Bakit? Kasi hindi niya matanggap na biniblis ng kanyang ama ng kanyang kapatid. Maaaring ganun yung mangyayari sa buhay natin. Kung patuloy natin babantayan ang buhay ng ibang tao at makikialaman, malamang walang ibang mararamdaman sa iyong puso kundi inggit, pagkabuhi at lungkot. Amen. Amen. Ang bakit siya yung pangit-pangit bago na naman yung gawa? Sabi ka, bakit ako salamat may gawa na naman yung kaibigan ko? Bakit ako mabuti, maganda, makinis? Singgin pa rin. Baka biniglis ka ni Lord ng pag-ibig singgin ko. Kaya tingnan natin palagi ang ating mga sarili o ng ibang tao. Para, kung nakikita natin yung success ng iba, kung nagkakatingin ka din sa sarili, kung ka maging successful ka din. Kaya mga kapatid, huwag natin ubusin yung ating sarili sa kakapuna sa mali ng ibang tao. Kasi ganyan tayo palagi. Inuubos natin yung ating panahon, oras sa kakapuna sa mali ng ibang tao. Nauubos yung load sa kakabas sa ibang tao. Kung nag-research ka na lang, mayroon ka pang matutunan. Ikaw ang uubusin yung load kakabas sa ibang tao. Wala kang mapapala, kauubos sa pura sa panahon mong kakapuna sa mali, kasalanan ng ibang tao. Ngunit magkakaroon ka ng pag-unlad sa iyong sarili kung mismong mga kamalian mo ang tinitingnan mo. Sapagkat uunlad ang iyong sarili kung ang mismong pagkakamali mo ay maitatama mo. At magkaroon ka ng manahon para palaguin at paunlarin ang iyong mga sarili. Kaya mga kapatid, sa pangmalang ito ay pagpapaalala sa ating Diyos. Sa halip na pupusan natin ang buhay ng ibang tao,
mag-focus tayo sa ating sarili para tayo mismo ay mapalago natin at mapaunlad natin ang ating mga sariling buhay. Sa pangalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa mga sampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at pinagpilihan. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Boto na anak ng Diyos at mula sa mahabang panagsimula ang panahon. Diyos bawat sa Diyos liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Pinayang itinibigay sa pagkadiyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nilahanan. Matawag sa ating mga tawag sa ating kaligtasan. Inaahos siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria ng tao. Ipinako sa krus na parang sa ating mga pagmamipon sa Pilato. Nagpapasakit matay ng Diyos at muling nabuhay siya para sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama. At muling darating ng walang upang hukuman ang mabuhay ang mga patay at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at nilawalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang Isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga nalatay at ang buhay na walang hanggan. Magsigurod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ipinaalaala sa ating ng talinghaga sa Ebanghelyo ngayon ang ating tungkulin mamunga ng kabutihan sa ating buhay. Kumikilala sa ating kahinaan. Tayo ngayon hiling ng tulong ng Panginoon para sa atin at sa lahat ng tao habang nananalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami at ibig po natin. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Nawa ang Iglesia Filipina Independiente sa pamumuno ng hanggang galang-galang na si Joel Corrales at lahat ng mga obispo ay tapat na tupad sa kanyang mismong mamatnubay ang mga tao. Sa kanyang misyong mamatnubay sa mga tao tungkol sa kaligtasan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Nawa lahat ng nagdurusang pisikal o espiritual ay magtiwala sa Diyos at magtamo ng tulong mula sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Nawa, tigil ng lahat ng mga kasalanan ang panawagan para sa pagbabagong loob at talikdan ang kanilang malit masamang pamumuhay. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Nawa, tulad ng tagapag-alaga ng upasan sa talinghaga ni Jesus, ipagdasal natin ang ating mga kapatid at tulungan silang lumago sa kabanalan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Nawa tayong lahat ay magbunga ng tapat na pagsisisi, pagpabalik loob at masiglang pagtataguyod sa kabutihan ng pamayanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor, sa magdiriwang ng kanilang kaarawan sa Narundan Perlas, Lea Saludes, Angel Sarmiento, Maribel Candelaria, Rochelle Dian, Maribel Benevicencio, Margie Grimaldo, and Mary Ann Ray. At sa kongregasyong ito, tigil at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kubangang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tigil mo kami.
Isinasama namin, Panginoon, sa iyong magandang loob ay bigyan lakas at tulungan ang nasa ligay, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, manalangin tayo. Mabaging Diyos, tingin mo kami. Inaalala namin sa iyong harapan at iyong mga lingkod na sina Felix Panagod Jr., si Pina Manalo, si Delito Seda, si Ronimo Frias, at Narcisa Frias, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Sinasama namin ikaw at sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, manalangin tayo. Mabaging Diyos, tingin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lula sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtukla sa yamang panloob at taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw, manalangin tayo. Mabaging Diyos, tingin mo kami. Sa katahimikan, ilalangin natin ang ating mga pasarili sa hininga. Manalangin tayo. Mabaging Diyos, tingin mo kami. O Diyos, napatyaga mo sa aming katamaran at mga pagkukulang ng moral. Tibayan mo ang aming kapasyahang manuntun sa tunay na kaliganong pamumuhay na puno ng mga masuyong pagkakawang gawa. Hinihiling namin sa iyo sa ngalan ni Jesus na siya naming huwanag at tagapagligtas na nabubuhay at hanggang hari ng pakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayo nagtabi ng isang katawan ng kaibig niya. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng tulong ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mapatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you, peace with you. Buong kagalatang ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at tumarong sa kanyang harap.